Nung na-realize ko na yung Oslo Pass na binili ko grants me not just unlimited access to a lot of museums but also unlimited ferry rides, binago ko kaagad yung itinerary ko sa second day ko sa Oslo. May pupuntahan akong island, so kailangan kong sumakay ng ferry sa pier. Pero hindi ko alam kung nakikita nyo, pero sobrang lakas ng hangin, tapos umuulan, tapos sobrang lamig. Ano ba to? Bagyo ba to? Ang una kong piniling puntahan via ferry ay ang Nackholmen. 30 minutes din yung haba ng biyahe papunta doon, but that is because marami pang ibang isla na dadaungan at in fact, last yung Nackholmen. So ang tanong, bakit of all the islands around Oslo, Nackholmen yung pinili kong puntahan? Well, bukod sa hindi siya kasama sa island hopping tour na meron ako the next day, balita ko kasi walang tao doon. At dahil nabisita ko naman nung first day ko sa Oslo yung mga key landmarks ng lungsod, kagaya ng Oslo Opera House, Akershus Fortress, I just wanted to experience something offbeat. At itong island na pupuntahan ko, naintriga lang ako sa fact na from October to April, the island is practically uninhabited. Small island na walang tao, tapos pang horror movie pa yung weather. This is the spontaneous adventure I didn't know I needed. Andito na tayo. Meron lang akong 1 hour and 30 minutes to explore the whole island. After that, kung hindi ko maabutan yung ferry pabalik ng Oslo, well, masa-stranded lang naman ako dito overnight. And we don't want that to happen. Makabalik kaya ako ng buhay sa Oslo? Ano kaya ang mangyayari sa akin sa islang ito? Abangan sa susunod na episode.